Okay na po ba? Purihin ang Panginoon. Hindi ko po alam kung dire-diretso po sa atin Pasensya na po tayo, medyo late po tayo nagsimula ng ating morning devotion. Salamat sa Panginoon. Tayo nga po ay lumapit sa Diyos sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po. Narito po tayo ngayon sa Door of Faith Church, Morong, under po ng District 8. At salamat sa Panginoon sa isang panibagong umaga na binigay sa atin ng Diyos para tayo ay makapagpuri, para tayo ay makapanalangin. Tayo po yumuko, tayo manalangin sa Panginoon. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa inyo sapagkat kayo ay Diyos na dakila, tapat at hindi nagbabago. Palagi naming nararanasan, Panginoon, ang kabutihan niyo. Palagi naming nararanasan, Panginoon, ang biyaya niyo sa araw-araw. Kaya patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa inyo at nagpapakababa. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagsama niyo sa amin sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang presensya niyo ay patuloy naming maranasan at patuloy na magbigay ito sa amin ng kaalaman at karunungan, Panginoon, upang kami ay tumayo at tumindig sa pananampalatayang meron kami, Panginoon. Samahan po ninyo kami ng inyong presensya sa pag-aaral ng inyong mga salita sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Buti po at malinaw at diretso. Salamat sa Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Daniel chapter 6, verse 25 to 28. Amen. Daniel chapter 6, verse 25 to 28. Ang sabi po dito, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansa kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at malang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos at maghahari magpakailanpaman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Purihin ang Panginoon. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, pag-usapan po natin ang mga aral sa buhay at pagligtas kay Daniel sa kulungan ng mga leon. Lessons in the life and salvation of Daniel from the lion's den. So, ito pong binasa ko po ay huling parte ng Daniel chapter 6 kung saan ay iniligtas na po si Daniel sa kulungan ng mga leon. At alam po natin yung kwento niyan, pero tingnan natin kung ano yung mga aral na pwede nating makuha. Chapter 6 verse 10 to 11. Ang sabi po dito, nang malaman ni Daniel na ang gayong kautosan ni nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi, umakyat siya sa itaas ng kanyang tinitirhan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. 11. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Purihin ang Panginoon. Ano pong aral ang makikita natin sa buhay ni Daniel sa mga tagpong ito? Unang bagay po na makikita natin, binabantayan ng kaaway niya si Daniel. Amen? At tayo bilang mga mananampalataya, alam natin ang kaaway din po ay nagbabantay sa atin. The enemy is always at watch sa bawat isa. Hindi po binabantayan ng kaaway yung walang pananampalataya sa Panginoon kasi ano na yun kanya na yon. Ang babantayan po niya ay tayong mga mananampalataya.
na naglilingkod sa Diyos, nananampalataya po sa Panginoon. Babantayan po niya yung bawat kilos natin, bawat ginagawa natin, pananalita, pagkilos, no? At kung makikita po natin si Daniel sa bawat pagkilos niya, binabantayan siya, hinahanapan siya ng butas nung kanyang mga kaaway, paano nila pababagsakin si Daniel. Kasi paborito nga po ng hari si Daniel. Tayo rin po, araw-araw, ang kaaway po ay nagbabantay din po sa atin. At hinahanapan po niya tayo ng butas. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 chapter 5 verse 8. Kung babasahin po natin saglit, no? Purihin ang Panginoon. Ang sabi po diyan, humanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Sabi diyan, humanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aalig-aligid na humahanap ng masisila. Ganyan po ang kaaway sa atin. No? Naghahanap siya sa atin ng butas. At kapag wala siyang nakita, ang ano pong gagawin niya? Yung pananampalataya po natin ang kanyang sisilain. Yung pananampalataya po natin ang bibigyan niya ng pag-aalinlangan. Pipilitin po ng kaaway na tayo ay pag-alinlanganin sa magagawa ng Panginoon. No, bibigyan niya tayo ng kaisipan na baka hindi gawin ng Diyos yung ating ipinapanalangin, baka hindi ako tugunin ng Panginoon, baka hindi gumawa ang Diyos sa sitwasyon na ganito. Binibigyan po tayo ng kaaway ng doubt para magkabutas tayo at para talagang makagawa po siya sa atin. No, maraming mga dahilan kung bakit ang kaaway ay makakapasok sa atin. Maaring may mga entry point tayo. Meron tayong sama ng loob. Yung sama ng loob, pwede po yung maging butas ng kaaway para siya ay makagawa ng tuluyan sa damdamin natin. Ano? Kapag tayo ay merong tampo, meron tayong galit sa puso natin, ang kaaway po pwede po siyang makakilos sa mga panahon na ganyan. Kaya po, bantayan po natin yung ating damdamin, bantayan po natin yung puso natin. Kapag alam natin na meron tayong nakatampuhan, meron tayong sama ng loob, magpatawaran na po kaagad tayo or humingi kaagad po tayo ng tawad. O lapitan kaagad natin ang tao, yung tao na nakasama na natin loob. At kahit siya pa yung may kasalanan, magpatawad na po tayo. Sabi nga, wag nating bigyan ng daan ng kaaway para makagawa po sa atin. So every day, nagbabantay siya. At ang kailangan nating gawin, no, ay wag nating hayaan na makagawa siya sa atin. Yan po yung unang aral na makikita natin sa buhay ni Daniel. No, binabantayan siya ng kanya at tayo bilang mga mananampalataya, ganun din ang nangyayari sa atin. Yun din ang ginagawa ng kaaway noon pa, mula noon hanggang ngayon. Binabantayan niya ang bawat kilos ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pangalawang bagay na makikita po natin sa buhay ni Daniel, sabi dun sa verse 10, nang malaman ni Daniel na gayon ang kautusan na ninalagdaan ng hari, siya'y umuwi, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kinaugalian. Pangalawang bagay po na makikita natin, aral na makikita natin sa buhay ni Daniel, itinalaga ni Daniel ang kanyang sarili sa pananalangin. Itinalaga ni Daniel ang kanyang sarili sa pananalangin. Napakaganda pong aral nito na makikita natin. Na si Daniel ay nakatalaga sa kanyang buhay panalangin. Personal prayer, no, sa Panginoon. Kailan niyo ito ginagawa? 3 beses maghapon. No? 3 times a day. Hindi po natin alam kung umaga, tanghali, hapon, or 10, tapos may ibang oras. No, basta sa loob ng isang araw, 3 beses siyang nananalangin. Ilang beses po ba tayong manalangin sa loob ng isang araw?
Pastor, maraming beses po, mga 5. Tigi ilang minuto kaya yung mga 5, pag panalangin sa pagkain, panalangin sa pagising sa umaga, panalangin sa merienda, panalangin sa tanghalian. Pero hindi po ito yung gano'n na panalangin na tinutukoy ito yung panalangin sa pagkain, no? Panalangin pagkagising. Ang tinutukoy dito yung personal time ni Daniel sa Panginoon, time para siya makipag-usap sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At itinalaga po niya ang kanyang sarili dito. No? He devoted himself in praying, no? Pakikipag-ugnayan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At bilang mananampalataya po tayo, itong aral na to, na italaga natin po ang ating sarili sa pananalangin. Devote ourselves into prayer. Alam po ni Daniel yung halaga ng pananalangin, halaga ng pagharap sa templo pag nananalangin. Kasi pag nananalangin siya, humaharap po siya sa templo, kung nasaan yung gawin ng templo at lumuluhod siya sa Panginoon. Nagpe-pray siya sa Diyos. Kasi po, bago sila, di ba po si Daniel galing sila sa bago po sila umalis dun sa kanilang bayan, alam ni Daniel yung kasunduan dun sa templo, nung gawin yung templo, itayo ni Solomon, nung itayo niya yon ay ang sabi doon, bawat panalangin na gagawin sa lugar na ito ay tutugunin ko. At kung nasaan man sila, kapag sila humarap sa templong ito, pag mananalangin sila, gagawin ko, tutugunin ko ang kanilang mga pinapanalangin. Alam po ni Daniel yung halaga ng panalangin. Alam niya yung halaga ng pakikipag-usap sa Diyos. Meron lang po akong bagay na babanggitin na baka nakakalimutan natin sa panahon na tayo ay nananalangin. Pag tayo ay nananalangin, no, dakilang bagay po ang nararanasan natin. Sabi ng Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which thou knowest not." Hindi, minsan pinuputol lang natin na call unto me and I will answer thee. Hanggang dun lang, di ba? Sinasabi natin, sabi ng Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer thee." Hanggang dun lang. Meron pa pong kasunod yun. "Call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which thou knowest not." Hindi lang pala basta tutugon ng Panginoon, kundi ilang bagay na hindi natin nalalaman. So, kapag nananalangin tayo, hindi lang pala basta tutugon ng Panginoon, kundi magpaparanas pa ang Diyos ng mga dakilang bagay na maaaring bago lang natin mararanasan. Ganun po kahalaga na itinatalaga natin ng ating sarili sa pananalangin. Kasi pag tayo nananalangin, hindi lang tutugon ng Panginoon. Magpapakita siya at magpapadama siya ng mga dakilang bagay na pwede nating maranasan. Amen? Ganun kahalaga yung pananalangin. Kaya italaga natin yung ating sarili into prayer. Devote ourselves into prayer. Meron po tayong mga devotions na live na ganito, pero meron din tayong mga personal prayer, personal quiet time sa Panginoon na ikaw lang at ang Diyos ang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Pakahalaga po nun. Kung meron tayong mga corporate prayer, sama-sama tayo nananalangin, dapat meron ka rin na sarili mo at ikaw at ang Panginoon ang nag-uusap. Si Daniel po, tinalaga niya yung kanyang sarili sa pananalangin sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hindi lang po basta tumutugon ng Panginoon. Nagpapadama rin po at nagpapakita rin po ang Diyos ng mga dakilang bagay kapag tayo nananalangin sa Kanya. At ang nakakatawa po rito, ang napakahalagang bagay sa pananalangin, sabi ng Romans chapter 8, 26-27, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin sa pananalangin. Napakaganda po, di po ba? Na while you are praying, the Holy Spirit is there to teach you, para tulungan ka, para turuan ka kung ano yung mga bagay na ipapanalangin natin. Napakaganda po. Kaya hindi ka mahihirapang manalangin
Kasi merong tumutulong sa'yo para manalangin. At yun ay ang banal na Espiritu. Mga kapatid, lalo na po sa mga panahon ngayon, mas mabuti, mas napakabuti na tayo ay nagtatalaga ng ating sarili sa pananalangin. Kaysa po, ang intindihin po natin ay yung iba't ibang mga bagay, no? Maglibang tayo sa mga Facebook post o maglibang tayo sa mga mapapanood natin sa Facebook at sa ating mga cellphone. Kung wala tayong ginagawa, pray tayo sa Panginoon. Talaga natin ang ating sarili. Pastor, wala na akong ipapanalangin. Napakadaming pwedeng ipag-pray. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Holy Spirit, tulungan niyo po ako ng papanalangin ko. Napakaraming ibibigay sa iyo ng banal na Espiritu para makapanalangin. Amen? Pangatlong aral po na makikita natin sa buhay ni Daniel. Una po ay binabantayan tayo ng ating mga kaaway. No? Pangalawa, itinalaga ni Daniel ang kanyang sarili sa pananalangin. Pangatlo, nakikita po natin dito sa verse 19 hanggang 22. Ang sabi po dyan, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? 21. Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan. Nagawang mas malaban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakitang kahit bagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayat sa kulungan ay nilapan na sila ng mga leon. Ano pong pangatlong aral ang makikita po natin sa buhay ni Daniel sa tagpong ito? Binago at iniligtas si Daniel sa kanyang kalagayan. Ano po yung kalagayan ni Daniel ng mga panahong ito? Siya po ay inilagay doon sa kulungan ng mga leon. At alam natin, pag ikaw ay nadoon sa lions den, talagang hindi ka makakalabas doon ng buhay. Pero dahil po si Daniel ay naglilingkod sa Panginoon at tapat ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi po siya pinabayaan ng Diyos doon sa kulungan ng mga leon. Hindi siya pinabayaan na patayin ng mga leon na nandoon, kundi pinatikom ng Diyos yung bibig ng mga leon. At mula po doon ay naligtas po si Daniel. Ano po makikita natin dito? Prinotektahan po ng Diyos si Daniel. Una, prinotektahan ng Diyos mula sa mga leon. Hindi po siya kinain. Pangalawa, prinotektahan po ng Diyos si Daniel sa maling paratang ng mga kaaway sa kanya. Kasi pinaratangan po siya nung mga kaaway niya . Sabi sa 6 verse 12 ng Daniel, dali-dali isinumbong sa hari ng mga kaaway ni Daniel. Sinumbong nila na itong si Daniel ay gumagawa ng laban doon sa pinag-uutos ng hari. Samantalang siya lang naman ay nananalangin. Pinotektahan si Daniel ng Panginoon mula dun sa mga kumakaaway sa kanya. Mula dun sa kanyang mga kaaway. At yan po ang nakakatuwa. Pag tayo, tinatalaga natin yung ating sarili sa pananalangin. At tapat tayo naglilingkod sa Panginoon. Kang kaaway, babantayan niya tayo, hahanapan niya tayo ng butas, babatuhin niya tayo ng maraming bagay. Pero kapag tayo ay dumating sa sitwasyon na parang mahirap na, at parang tayo ay naroon na sa kulungan ng mga leon at nasa panganib tayo, nandoon po ang protection ng Panginoon. Iingat ng Panginoon. Poprotektahan po tayo ng Diyos mula sa ating mga kaaway. Poprotektahan po tayo ng Diyos mula doon sa mga maling issue tungkol sa atin, maling paratang tungkol sa atin.
At babaguhin ng Diyos ang sitwasyon na meron tayo. Binago po ng Diyos ang sitwasyon ni Daniel. Mula doon sa kulungan ng mga leon ay iniahon po siya. At yung binasa po natin kanina, sumulat si Haring Dario sa lahat ng lahi, wika at kanyang nasasakupan. At ang nakalagay po sa sulat ay ang lahat ay inuutusan na gumalang sa Diyos ni Daniel. Tingnan niyo po yung nangyari. Nabaligtad po ang sitwasyon. Hallelujah. Napakatapat ng Diyos natin, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan po yung makikita natin sa aral sa buhay ni Daniel. Kaya po palang baguhin ng Panginoon ang pinakamapanganib na sitwasyon at pwede niya itong gawing patotoo sa mga tao sa paligid po natin. Pwedeng buhin ng Panginoon yung sitwasyon natin at mula doon sa sitwasyon natin ay maparangalan at mataas ang pangalan ng Diyos. Sabi dito, sabi yung utos na nilagdaan ni Haring Dario, ang sabi ay, inuutos ko sa lahat ng nasasakupan na matakot, no? At gumalang sa Diyos ni Daniel. Hallelujah. Hari na po mismo nag-utos nito. Hindi na kailangan i-encourage pa ni Daniel yung hari na sige na po, tulungan nyo sila, utusan nyo sila na sumamba talaga sa totoong Diyos. Pero hindi po. Ang Panginoon mula doon sa sitwasyon ni Daniel, kumilos siya, binago niya yung kalagayan ni Daniel, tiniligtas niya si Daniel, at mula doon ay nataas, naparangalan ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Kaya makikita po natin sa bagay na ito, binago ng Panginoon yung Diyos. Binago ng Panginoon yung sitwasyon ni Daniel. Kaya din pong baguhin ng Panginoon ang sitwasyon natin sa mga oras na ito. Talaga po natin ang ating sarili sa Panginoon sa pananalangin at paglilingkod sa Kanya. At babaguhin ng Panginoon ang mga sitwasyon na meron tayo. Babaguhin niya ito sa paraang mapaparangalan ang pangalan niya. Babaguhin niya ito sa paraang matataas ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Iniligtas ng Panginoon si Daniel mula doon sa kanyang kalagayan. Kaya rin po tayong iligtas ng Panginoon sa anumang kinasasangkutan natin sa mga oras na ito, sa anumang panganib na kinakaharap natin, dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay tapat at totoo. Purihin ang Panginoon. Kaya, yan po yung tatlong aral na nakita ko po habang binabasa ko po ang kwentong ito sa buhay ni Daniel. Una, binabantayan siya ng kanyang mga kaaway at tulad niya, tayo rin po, ang kaaway ay nagbabantay sa atin every day. Minsan nga po every night pa. May mga pagtulog tayo na kaaway sa atin. Pangalawa, tinalaga ni Daniel ang kanyang sarili sa pananalangin. At bilang lingkod din po ng Diyos, bilang mananampalataya, let us devote ourselves into prayer. At pangatlo, binago at iniligtas ng Panginoon si Daniel sa kanyang kalagayan. At ganoon din po ang mangyayari sa atin habang tayo naglilingkod sa Diyos. Babaguhin ng Panginoon ang sitwasyon natin. Ililigtas tayo ng Panginoon sa anumang kalagayan o anumang kinakaharap natin. At yung gagawin ng Diyos na yun ay sa paraang mapaparangalan, matataas ang dakila niyang pangalan at napakabuti po nun. Napakaganda po. Kaya purihin ang Panginoon. Patuloy po tayong magtapat sa Diyos. Patuloy natin siyang paglingkuran sapagkat ang Diyos po ni Daniel ay Diyos po natin ngayon. Amen? Yung Diyos po na nagligtas kay Daniel doon sa kulungan ng mga leon, siya rin pong Diyos na ating pinaglilingkuran, siya rin pong Diyos na ating nilalapitan sa mga oras. The same God who saved Daniel from the lion's den is the same God who is with us today sa mga panahong ito. Kaya hindi po malabo
na gawin din ng Diyos yung dakilang bagay na ginawa niya kay Daniel sa mga panahon natin ngayon. Paglingkuran natin siya, purihin natin siya, pagtapatan natin ang Panginoon, at makakita natin ng mga dakilang bagay na kayang gawin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong kagandahang loob, sa inyong katapatan sa bawat isa. Purihin po kayo sa kabila, Panginoon, ng mga imperfections, sa kabila ng mga kahinaan, nariyan kayo, Panginoon. Ang katapatan nyo ay palagi naming nararanasan. Ngayong umaga sa mga salita ng Diyos, na salita nyo po na aming pinag-aralan, Panginoon, nakita po namin kung gaano kahalaga na tinatalaga ng aming sarili sa paglapit sa pananalangin sa inyo. Panginoon, hinihiling namin na tulungan niyo po kami sa mga bagay na ito. If we have personal devotions, if we have corporate prayers, O Lord, sa mga panalangin, Panginoon, na ginagawa sa mga churches na meron kami, kinabibilangan namin, at sa mga personal and quiet time namin sa inyo, tulungan niyo kaming magtalaga sa mga bagay na ito, O Diyos, upang ang kaaway ay hindi makagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At tulad po ng sinabi ninyo sa inyong mga salita, if we will pray and we will ask you, Lord, tutugon kayo sa amin at magpapakita kayo ng mga dakilang bagay, Panginoon, na hindi pa namin nalalaman. Salamat po, Panginoon, sa mga aral sa buhay ni Daniel, Panginoon. Tulungan niyo kaming makita ito at magkaroon kami, Panginoon, ng mas malaking pananampalataya na kayo na Diyos na aming pinagdilingkuran ay tapat at napakadami po ng kaya niyong gawin, O Diyos. Sa mga kapatid na naririto, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy na bigyan ng kalakasan sa mga sitwasyong kinakaharap namin, Panginoon. Patuloy naming nataas sa inyo na sa pangalan ng Panginoong Hesus, anumang sitwasyong kinakaharap ng aming mga kapatid, kami po ay tagumpay na in the mighty name of Jesus. Ama, tinataas din po namin sa inyo ang aming mga pastor, ang aming General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, kasama po ng mga pastor na kanyang pinangungunahan, O Diyos, hanggang sa mga district supervisors from District 1 to District 9. Patuloy kaming nagdedeklara ng mga pagpapala sa bawat isa sa kanilang pamilya at sa mga ministeryo kanilang hinahawakan. Purihin po kayo, Panginoon, at sa maghapon pong ito, ingatan po ninyo kami at patuloy naming maranasan ang dakilan niyong pagkilos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin.